morning po, no? Pakibati nga po pala yung mga katabi niyo ng good morning. Ayan. That's, di ba? So, gusto ko lang pong i-share yung naging event po namin last Saturday sa youth, yung testimonial night. And may mga piniling, may mga piniling youth or young adults, ewan ko, youth na mag-share dun sa nung last Saturday night, no? And I was one of them. And yung pinag-usapan lang namin is about faith kay God. And umikot din yung event namin or yung event namin dun sa verse na I believe, therefore I have spoken, which is the 2 Corinthians 4:13. Amen. Isa sa mga youth nag-share na one of the ways ng pagpapakita ng faith is or ng belief is through communication with God. And sabi din nung isa na paano natin makakausap si Lord kung wala tayong connection with Him? So and for me naman, isa sa mga way ko in showing how I believe in Him is through worship. Kasi honestly, hindi talaga ako sanay magsalita sa harap, ganito. But there are still ways para mapakita natin how good God is in our lives. Pwede tayong, sabi ko nga nun, pwede nating gawan ng kanta si Lord. Pwede tayong gumawa ng tula. If hindi talaga natin masabi sa ibang tao na kung ano yung ginawa ni Lord sa buhay natin. But when we write it down and let other people read about what we have written, no? Makikita nila how good God is in our lives. Amen. So, yun lang po yung gusto kong i-share. So, I'm inviting everyone to stand up and let us praise the Lord. Amen. Advancing at the speed of light, and in His kingdom, every dead thing is bound to rise. God our Redeemer, He is faithful to revive. Oh, He will revive. Show
the breakthrough, and anything is possible. Show me one thing that's too hard. Show me waters He can't part. He's the God of the breakthrough, and anything is possible. It's possible. Hey, hey, everybody clap those hands to our Lord. He's worthy. Come on, say this. And all of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. Victory dance, I will dance out in faith. He will crush disappointment. Sing all of my fear. All of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. A victory dance, I will dance out in faith. He will crush disappointment, break every chain. All of my fear I will turn into praise. Shake off despair as I sing out your name. Victory dance, I will dance out in faith. He will crush disappointment. Show me great things, Lord. Show me great things you can do. Show me mountains you can move. You're my God of the breakthrough, and anything is possible for you, Lord. For you there's nothing that's too hard. You parted sea and deep waters. You're the God of the breakthrough, and anything is possible. It's possible. You're the God of the breakthrough, and we sing this to His name. Come on, every voice. Sing, I know, breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise, and He won't stop now. I know, breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise, and He won't stop now. Come on, everybody, declare, I know, breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise, and He won't stop now. I know, breakthrough is coming. By faith, I see a miracle. My God made me a promise, and He won't stop now. Say, come on, every voice, every hand, lift up the God of victory, to the God of the breakthrough. Come on, He is worthy this morning. Oh, we sing hallelujah to the God of victory. He is alive with us this morning. We sing. Me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hands. You are more than the words can say. I'll follow you, Lord, for all my days. I'll fix my eyes following your ways, forever free in unending grace. It's you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in
You are all we need. Your love has set us free. Of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your sound down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see your face. I believe that your will be done. Oh, I won't stop till your kingdom comes. 'Cause you are my freedom. Will lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Oh, We lift you higher. 'cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are alive in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Tunay nga pong nararapat kang papurihin, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Worship you in spirit and in truth, O God. Hallelujah. You are our hope, Jesus. And you are our joy. Hallelujah. Oh, we worship you, Jesus. Oh, oh, we praise you, Jesus. Come on, church, hallelujah. Raise your voice, hallelujah. Speak the name of Jesus in this place, hallelujah. Oh, Jesus, oh God. Praise Jesus, hallelujah. We will praise you in this place, in our family, in our lives, hallelujah. Your name will be lifted up in our hearts, hallelujah. You are with us, hallelujah, Jesus. Praise Jesus, hallelujah. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust
the sweetest flame, but only trust in Jesus' name. And Christ alone, cornerstone, we made strong in the Savior's love, and through the storm, He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within. My anchor holds within the veil. And Christ alone, cornerstone, we made strong in the Savior's love, and through the storm, He is Lord, Lord of all, and He is Lord, and Lord of all, and Christ alone, cornerstone, we made strong in the Savior's love, and through the storm, He is Lord, Lord of all. Yeah. And Christ alone, cornerstone, we made strong in the Savior's love, and through the storm, He is Lord, Lord of all. He shall come with trumpet sound. Oh, may I in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless stand before the throne. Praise you, Jesus, hallelujah. We will continue to praise you, hallelujah. In spirit and in truth, hallelujah. We made strong in the Savior's love, and through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, and Christ alone,
kailangan sa amin pong mga buhay. Sapagkat ikaw ay higit sa sapat. Sa tuwing kami ay nanghihina, ikaw ang aming kalakasan. Sa tuwing kami ay nangangailangan, ikaw ang lahat na nagpo-provide. Sa panahon na kami ay nalulungkot, ikaw ang aming kagalakan. Sa panahon na kami ay nababalisa, ikaw ang aming kapayapaan. Kaya nga po, O Diyos, no turning back, sapagkat ikaw ang patuloy na nagpupuno sa amin pong mga buhay. Ikaw ang patuloy na nagiging kasapatan po namin, O Diyos. Kung bakit, O Lord, nabubuhay po kami ng may kapayapaan, ng may kagalakan sa amin pong mga puso. Dahil nararanasan po namin kung gaano kalalim ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya nga po, O Lord, isinisigaw ng aming mga puso ang pasasalamat, ang pagpupuri, sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti, ikaw ay Diyos na tapat, ikaw ay Diyos na mapagmahal. Salamat po, O Lord, sa mga ganitong pandama, Panginoon, na sa buhay po namin, O Lord, masasabi nga po namin, walang hihigit sa iyo, O Diyos. Salamat po, O Lord, na kami, O kinatagpo mo, Panginoon, na kami, O Lord, ay kinalinga mo, O Diyos. At patuloy po, Panginoon, isisigaw po namin, O Diyos, ang iyong kadakilaan, ang tagumpay na naranasan po namin sa iyo, Panginoon. Sapagkat, O Lord, sa mundong ito, hindi po namin ito naranasan. Subalit sa iyo, O Lord, katunayan, O Diyos, sa amin pong mga buhay, kung gaano ka katapat, O Lord, kung gaano ka kabuti. Kaya nga po, O Lord, kaya nga po ni David, habang buhay na ikaw ay aming itataas, ikaw ay aming itatanyag, pasasalamatan, isisigaw ang iyong kadakilaan sa mundong ito, Panginoon. Sapagkat, O Lord, nararapat lamang na ikaw ay tumanggap ng papuri at parangal sa bawat isa na nakakakilala sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at sa mga salita mo, O Lord, na patuloy pong nagpapatibay sa amin, patuloy po, O Lord, nagbibigay ng liwanag sa amin kung sino na kami ngayon, O Lord. Kaya nga po, O Diyos, binubuksan po namin ang aming mga puso sa umagang ito, O Lord, upang tanggapin ang pinakamataas na pagpapala na pwede po naming matanggap sa umagang ito. Ito po ay yung dakilang kapahayagan na magbibigay sa amin ng liwanag at tunay na kahulugan ng buhay. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Christ is enough for me, and Christ is enough for me, and everything I need is in you, and everything I need. Christ is enough for me, and Christ is enough for me. Oh, Christ.
Amen. Magandang umaga po. Sabi ko doon sa assistant ko, siya na lang mag-pray. Nahiya. Praise God. So, nasa dako po tayo ng ating pagkakaloob, pero bago po yon may announcement po tayo. About po doon sa parking po natin. So, kung puno na po ito, may nang mga nagpa-park po kasi dito sa, papasok sa atin, dito sa sementadong daan, doon sa Eskinita, papasok sa atin. Actually po, pwede po tayong mag-park dyan kasi property po natin yan. Kaya lang po, wag po tayong mag-double parking. One side parking lang po tayo. So, isang linya lang po. At kung padami kasi yung mga kotse natin, ano po. At kung di pa rin po tayo kasya, pwede rin po, dito sa bakanting lote, papasok sa atin yung right side. Pwede na daw po tayong mag-park doon. Pwede na po. No? Pwede rin po dito sa PTT. No po. Pwede, hindi na po pwede. O hindi na po daw pwede dito sa PTT. Dito na lang po sa daan, papasok sa atin, yung sementadong daan. O kaya doon sa vacant lot, sa right side, papasok po sa atin. Okay? So, nasa dako po tayo ng pagkakaloob. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po sa inyong katapatan. Gaya po ng aming narinig na awitin, Panginoon, Christ is enough for me. He is everything I need in my life. Siya ang kailangan ko sa buhay ko, sapagkat si Kristo ang aking kayamanan. Jesus is my treasure. Siya ang aking kayamanan sa aking buhay, kaya siya'y higit pa sa sapat. Kaya salamat o Diyos, na sa pamamagitan ng aming pagbibigay, naihahayag po namin, Panginoon, ang buong pusong pagtitiwala po namin sa inyo. Naihahayag po namin, Panginoon, ang aming pagsamba. Naihahayag po namin, Panginoon, ang aming pasasalamat, O Diyos, sa pamamagitan nito. Kaya kayo po'y natutuwa sa bawat kaloob po namin, Panginoon, sapagkat ang una po namin ibinigay ay ang aming puso sa inyo, ay ang aming sarili. Kaya salamat, Panginoon, patuloy kang maitanghal, mapapurihan, at madakila sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Alright. Kanina pa kami papalit-palit ng mic, sorry. Alright, so unang-una, let's give a warm welcome sa lahat ng mga nandito sa papel na to. Sige po, let's give them a round of applause. Kasi lahat ng mga nandito, inihahayag ng ating Panginoon na sila'y welcome na welcome, hindi lang dito sa ating simbahan, kundi sa kanyang kingdom din, no? So, unang-una kay Sister Preliano Tapon from Deca Hopes. Tama po bang inyong pilido? Pwede po tayo para makita kaganda ang, kagwapuhan, lalaki po pala. Brother Preliano, I'm sorry. Ay, sister, but male. Alright, Sister Preliano Tapon, once again, okay. Invited by Sister Cristina Tapion pala, Tapion. Typo. Alright. Next po, pwede po tayo mo po, si Sister Mary Grace Casha from Sapang Maysak. Invited by Brother Joshua Casha, student of YBS. Kaway-kaway, nakaka-proud naman, di ba? Inviting kapwa youth, alright. Next is si Sister Joanne Pinar from Sapang Maysak. Female na to, sure ako. Invited by si Brother Joshua Casha din.
Mga lahat naman estudyante, kaway-kaway. Ako din, joke. Okay. Next po, si Brother Ariel Mar Mansueto from Sabang Maysak, invited by Brother Joshua ulit. Grabe si Joshua, no? Alright. Next, ito po, female na to, Sister Shilame Mansueto from Sudat of IBS, si Brother Joshua. Grabe, nangihimok talaga ng bagong kaluluwa, no? Si Brother Joshua. And Sister Faith Mansueto. Grabe, ng mga dalaga. Invited again by Brother Joshua Casilla. And of course, si Brother Joshua Casilla mismo. Alright, hello, brother. From Sabang Maysak din. So tayo lahat ay tumayo at tayo'y magkamayan sa glory ng ating Panginoon. Come on, He's alive! You are my freedom. Love, you love, never ending. Oh, oh, oh. You are the life in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. You are the life in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us Check, check. Check mic. Check mic. Amen. Isang umaga po sa inyong lahat. Kami po ay aawit ng isang original composition. Ito po ay sa album na Magtiwala Ka Lang way back several years ago. So, okay na bro? Okay, by the way, sa October 12 po, wag po kayong absent dahil may ilalunch po kaming new song. Okay, yung laging sinisigaw ni Pastor, magtiwala ka lang. Sorry, tagumpay. Okay? So, ginawan po ito ng lyrics ni Pastor Francis and inarrange po ni Brother Mike. So, abangan nyo po October 12. Aawit, okay. Si, Brother Januel. Okay, October 12 po, huwag niyong kalilimutan, huwag kayong mag-absent. Baka yun po yung maging team song natin. Tagumpay. Tagumpay, okay. Hello. Amen. Sound. Title po nito, bagong
buhay, bagong pag-asa. No? Tama, no, Brother Ronald? Nakalimutan ko na po dahil matagal na. At dahil medyo nagkakaedad, kailangan may kopya. Check. Okay. Lumipas na naman ang isang araw, kabutihan niya'y naranasan. Sa bagong bukas na darating, bagong buhay lang niya sa atin. Sa bawat oras na lumilipas, pag-iingat niya ay laging laan. Sa mga araw pang darating, bagong umagang niya sa atin. Bagong buhay, bagong pag-asa, dahil kay Kristo nakamtan namin. Bagong buhay, bagong pag-asa, bagong umagang puno ng kanyang biyaya. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Nabibinigyan mo ng bagong pananaw, madilim na kahapoy nilimot na. Magandang bukas ay kanyang inilaan, sa tulad kong magkasalanan. Bagong buhay, bagong pag-asa, dahil kay Kristo nakamtan namin. Bagong buhay, bagong pag-asa, bagong umagang puno ng kanyang biyaya. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Bagong buhay, bagong pag-asa, dahil kay Kristo nakamtan namin. Bagong buhay, bagong pag-asa, bagong umagang puno ng kanyang biyaya. Bagong buhay, bagong pag-asa, dahil kay Kristo nakamtan namin. Bagong buhay, bagong pag-asa, bagong umagang puno ng kanyang biyaya. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Okay, tapos na po tayo at tayo nasa closing prayer na.
Magandang umaga po sa ating lahat. Sino po dito yung driver muna, driver. Yung mga marunong mag-drive, okay? Mga driver, okay, marami ano? So, nakapag-drive na po ba kayo ng Manila? Hindi pa? Okay. So, yung iba dito, alam ko, nakapag-drive na ng Manila. Nung mag-aaral po yung anak ko sa Manila, sa UST, kapag pupunta kami po doon, nag-hire po ako ng driver. Dahil mas gusto kong mag-drive ng norte kesa sa mag-drive ng south. Okay, dahil ang hirap mag-drive sa Manila. So, nung mag-aral po yung anak ko doon, napilitan po akong mag-drive ng Manila. Kasi almost once a week, pumupunta ako ng Manila. Minsan susunduin o kaya minsan may hahatid kami sa kanya, ganon. So napakahirap. Bago pa lamang yung araw na pag-travel mo, bago pa lamang yung araw na pagpunta mo, hindi na ako makatulog. Iniisip ko paano makakapunta dun sa lugar na pupuntahan. Iniisip ko yung traffic, yung mga malalaking sasakyan na nandun. Mahirap. Pagdating mo ng Bulacan, 4 lanes na. So ang hirap. Pero pinilit kong mag-drive. Yung una, ang hirap talaga. Sobrang hirap. Hindi mo naiisip yung purpose mo. Iniisip mo kung paano ka makakapunta dun sa lugar na pupuntahan mo. Yun lang. Wala yung purpose, yung dadaanan mo, yung pagsubok na dadaanan mo along the way, yung mind mo wala dun sa purpose, yung mind mo nandun sa mga challenges. Okay? Lagi kang nag-aalala. May stress ka po pag, lalo na po ang first time mong mag-drive ka rin. But as time goes by, nasabi ko nga po na once a week, halos pumupunta kami Manila once a week. Nasanay po ako. Nakabisado ko yung daan, nakabisado ko yung place na pupuntahan. At habang pumupunta ako doon almost every week, parang hindi ko napansin, nawawala na yung stress. Nawawala na yung dati pag pumupunta ako doon, napapansin ko yung mga malalaking sakyan. Hindi ko alam paano ko iiwas. Pero habang lumalaki yung kaalaman ko, habang nalalaman ko, nakakabisa ko yung lugar, hindi ko na napapansin yung mga challenges. Hindi ko na napapansin yung mga malalaking sasakyan. Hindi ko na napapansin yung one time pa nga po ito nangyari. Papunta ako ng Manila, sabi ni Sir Arlene, yung NLEX extension, pwede ka nang lumabas dun sa Espanya So, dahil hindi pa ako sanay, inaabangan ko yung papasok doon sa NLEX extension. Nung malapit na ako, hindi ko napansin, lumampas na kami. Gumanyan na, ngayon yung NLEX extension. Lumampas na ako. So, ang nangyari, napunta ako doon sa Old Road. So, ayun. Pero kapag nung malaman ko na, hindi ko na napapansin. Hindi ko na napapansin yung mga challenges. Ngayon, na-focus na ako dun sa purpose. Dati, hindi ako nakafocus dun sa purpose dahil iniisip ko yung mga challenges. Pero nung nalaman ko, nakabisa ko, na-focus na ako ngayon dun sa purpose, hindi na dun sa challenges. Yes, nandun pa rin yung mga malalaking sasakyan, hindi naman naalis. Nandun pa rin yung traffic, hindi naman naalis. Nandun yung mga driver na hindi naman naalis yun. Pero, hindi ko na napansin. Hindi ko na napapansin yun. Hindi ko na napapansin yung mga challenges. Bakit? Nagbago yung kaalaman ko. Ngayon, tayo, sabi nga po ng kanyang salita, faith cometh by hearing, and hearing by the words of God. Hearing and hearing, ibig sabihin po nito, repetition, ulit-ulit.
Hindi lamang hearing and hearing, hindi lamang 2 times, kundi hearing and hearing and hearing. Tuloy-tuloy po yan. At kaya nga po napakahalaga kapag patuloy mong nalalaman, hindi naman naaalis yung problema, pero hindi mo na napapansin. Nakukuha po ba natin? Kapag lumalaki ang ating kaalaman patungkol sa Diyos, kung sino ang Diyos sa ating buhay, nawawalan na ng saysay ang mga pagsubok sa ating buhay. Hindi na natin yan napapansin. Nandyan pa rin yan, nararanasan pa rin natin, pero hindi na kayang pumasok sa ating kaloob-looban. Hindi na yan natin nabibigyan ng, hindi na natin napapansin. Bakit? Dahil lumaki ang ating kaalaman. Kaya po napaka-importante na tayo bilang kanyang mga anak ay patuloy nating malaman ang kalooban ng Diyos. Patuloy nating malaman kung sino ang Diyos sa ating buhay. Nang sa gayon, anumang mga challenges sa ating buhay, kahirapan man yan, problema man yan, ano man yan, hindi na natin napapansin. Bakit? Dahil lumalaki ang ating kaalaman kung sino ang Diyos sa ating buhay. Greater is He that is in me than he that is in this world. Amen? Nakukuha po natin. Madali lang po tayo. Huwag na po kayong mag-CCR. Kisap mata lang po ito. Amen. Kapag po ako'y tumatayo dito, parang, alam niyo po yung nasa dentist ka, naghihintay ka ng number mo. Yan, parang gano'n. Hindi ko ma-explain yung feelings. But pinupuri ko ang Diyos dahil binibigyan niya ako ng kalakasan na humarap at i-share kung ano man yung mga nice niyang i-share sa atin bilang kanyang mga anak. So as we know God, patuloy na nating nalalaman kung sino ang Diyos sa ating buhay, nababago ang pananaw natin. Nababago ang lahat sa atin. Okay? So, faith cometh by hearing and by hearing by the words of God. As yung journey natin bilang mananampalataya, yung ating paglalakbay bilang mananampalataya, napaka-importante po na taglay-taglay natin ang kaalaman kung sino ang Diyos sa ating buhay. Amen? Okay, ngayon, pag alam mo ang kalooban ng Diyos, you are more focused kasi hindi ka tinawag ng Diyos para sa problema. You are called, you have a purpose. Doon ka tinawag ng Diyos. You have a purpose. Hindi yung makipagbaka sa challenges sa iyong buhay. You are called for a purpose. May purpose ka na binigay ng Diyos. Pinag-aralan na po natin yan dati pa Kaya po yung mga pinag-aaralan natin, sunod-sunod po yan You are called not to, sa mga challenges, sa mga yan, you are called because you have a purpose. Amen? Kamukha nung opening ko, hindi ako pumupunta ng Manila para danasin ko yung mga pagsubok ng mga, kung paano papunta doon. Pupunta ako ng Manila because I have a purpose. Ganun po. Tayo ay tinawag ng Diyos, hindi dahil sa mga problema, tayo ay tinawag ng Diyos because we have a purpose. Each and every one of us, wala pong pinipiling edad ang Diyos. Okay? Wala pong pinipiling kung sino ka man. You have a purpose at gagamitin ka ng Diyos. Abang tayo ay nasa journey ng pananampalataya. Amen po ba? Okay, nawala na ako. Okay. So, bago po naging hari, hindi naging hari, bago umupo bilang hari si David sa buong Israel, it took him 13 years. I don't know it's plus or minus, but I think it's 13 years. No po. 13 years. Okay. So, yung journey po niya with that 13 years, remember, nung ma-anoint po si David, on that day mismo, hari na siya. Nung siya ay in-anoint as the king of overall Israel, yung araw din pong yon, siya na po ang hari, kahit may nakakupong hari.
pero siya na ang hari. But it took him 13 years bago siya maging hari ng kabuuan ng Israel. He was king 7 years in Judah and 13 years sa kabuuan ng Israel. Hindi po siya naghari kaagad sa buong Israel. 7 years muna sa Judah. And then, after 7 years, sa buong kaharian ng Israel. Okay? So along with that, sa kanyang journey, marami po siyang dinaanan. Okay? He fought a great battle. Nakipaglaban po siya. And David went into hiding. Ito po yung naranasan ni David. David went into hiding. Along the way, abang hinihintay niya yung kanyang paghahari sa buong Israel, marami po siyang naranasan challenges na kung ordinarong tao ka lang, baka hindi mo makayanan. Kung wala ang Diyos, baka sabihin mo, i-give up ko na ang pagiging hari at ako'y uuwi na lamang sa aming bahay, doon, tahimik. I-give up mo na yung plano ng Diyos sa iyong buhay. Kung kamukha ni David, ang dami po niyang naranasang pagsubok along the way. Okay? Nung nakipagdigma po sila, pag uwi po nila, yung buong sambahayan nila ay kinuha or kinidnap or something like that. Lahat po ng mga pamilya ng kanyang mga tauhan, pati yung mga asawa ni David, ay kinuha po itong lahat. Okay? Tignan po natin kung gaano katindi ang pagsubok ni David. He was at the lowest point of his life. Pero ang matindi po dito, actually po gusto na po siyang patayin, batuhin ng kanyang mga tauhan eh. At the lowest point of his life, hindi niya nakakalimutan kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. Sa 1 Samuel 30:6. Okay, balik muna po tayo sa Isaiah 30 1-5. Ano ba yung 1:3-5? Then all the tribes of Israel came to David at Hebron and said, dito. 1 Samuel 30:6. And David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because all the people were bitter in soul, each for his sons and daughter. Ito nga po dahil kinuha lahat, yung buong sambayan, yung buong pamilya ng kanyang mga tauhan, pati yung kanyang. But David strengthened himself in the Lord, his God. So sa lowest point ng buhay ni David, he finds strength in the Lord. Ini-encourage niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Okay? At the lowest point of his life, ini-encourage niya ang kanyang sarili sa Panginoon. David encouraged himself in the Lord. Remember, si David po, wala pong born again experience. How much more po tayo na mga mananampalataya that God is already completed His work in us. Kumpleto na, walang kulang. Kaya nga ang tagumpay ay sigurado. We are not fighting for victory, we are fighting from victory to victory to victory. Tayo ay from tagumpay sa tagumpay sa tagumpay sa tagumpay. Hindi ka pumupunta sa tagumpay, ngunit nasa tagumpay ka na because Christ is already in us and ganap na, sure na ang ating tagumpay. Amen? But sometimes, may choices po tayo eh. Tayo ay laging pumipili. Kaya nga, yung unang sinabi ko,
faith cometh by hearing and hearing. Ito ay isang pagpili. At gayon din naman, sabi ng yung paboritong verse ni Brother Saul, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first, alamin natin ang kalooban ng Diyos. Kasi paano ka pipili kung hindi mo alam? Napakaraming pangako ng Diyos sa ating buhay. He is our refuge, He is our peace. Napakarami, thousands of promises in the New Testament. Paano ka makakapili? Paano po tayo makakapili? Just like David, pinipili niya kung ano yung mainam, kung ano yung kalooban ng Diyos. Ngunit paano natin mapipili ang kalooban ng Diyos kung hindi natin alam? Kaya nga po sabi ng Matthew, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alamin mo ang kalooban ng Diyos. Paano ka pipili kung hindi mo alam ang kalooban ng Diyos? One time po, naalala ko, ako po ay na-invite ng isang politician dito sa Angeles City. In-invite niya po akong kumain sa isang Japanese restaurant. So in-invite niya po ako sa kumain sa isang Japanese restaurant. It's my first time na kumain sa isang Japanese restaurant. So pinakita po sa akin yung menu. Yung menu po wala akong alam. Hindi ko alam kung ano yung pagkain na nakasulat doon. So, ang pinili ko, yun na lamang iniisip ko na masarap. Okay, so kasi po, kaya na-invite niya akong kumain dahil gusto niya pong kunin yung opinion ko about yung field ko. Kasi may pinapagawa po yata siya. Hindi po ito flood control, ano lang po, yes, house. Yun. Kinukuha niya po yung opinion ko. Siyempre, hindi naman ako tumanggi dahil gusto niyang makuha yung kung ano yung kaalaman ko about sa field. Hindi kasi niya field yun kasi politician. So yun po, in-invite niya ako na kumain sa isang Japanese restaurant. At yun nga, hindi ko alam yung menu. So pinili ko yung menu, yung ano na alam ko na palagay ko na masarap. Okay, so in-order ko yon. Yung parang ano lang, yung parang alam mo, yon. Parang alam mo na yung menu pero ang totoo hindi mo alam. Okay, pinili ko yung parang palagay ko masarap. Nung i-serve po, yung ulam, hilaw na isda. Parang sashimi. Hindi ko kasi kabisado So, nung kakainin ko, habang nagsasalita yung consulor, hindi ko naiisip yung sinasabi niya. Yung kinakain ko, yung naisip ko dahil hindi ko malunok. First time kong kumain ng ganun, hindi ko malunok. Pinipilit ko na lang nalunukin at hindi ako nagme-make face. Pinapakita ko na masarap yung ulam, pero yung mind ko, yung lasa ko, gusto niyang iluwa. So ganun po. When we are facing challenges like this, paano natin malalaman kung hindi natin alam? Okay? Paano tayo makakapili sa kalooban ng Diyos kung hindi natin alam? Kapag hindi natin alam, mostly o sigurado tayo ay pupunta lamang doon sa kung ano ang naiintindihan natin. Ibabase lang natin kung ano yung mga experiences natin before. Doon lang natin binabase yung ating mga desisyon. Okay? David sought God first. Sa bawat desisyon niya sa kanyang buhay, hanggang sa panahon na siya ay maging hari, halos lahat ng salmo, marami sa salmo siya ang sumulat. May sinulat pa siya na, early in the morning, will I seek Him. So makikita po natin yung lifestyle niya sa kanyang mga salmo, kung paano si David, hanggang sa panahon na maging ganap ang kanyang paghahari sa buong Israel. Okay? Naging hari siya ng Judah. Hindi siya tumigil doon Okay? Hindi niya pinilit
na may sa katuparan yung pangako ng Diyos sa kanyang buhay. Hindi siya gumawa ng paraan, yung pansariling paraan. Siya ay sumandal lamang. Okay? Kasi po pag tayo ay nagdidesisyon sa ating sariling paraan lamang, sa ating sariling kaalaman lamang, madalas it will fail. Okay? Kung binabase mo lamang ang iyong desisyon dahil naghirap ka noon, dumanas ka ng mga problema, kasakitan noon, yung desisyon mo, binabase mo dun sa experiences mo, dun sa kahirapan na experiences mo. Kaya kung binabase mo doon, hindi ka nagpapatuloy. Dahil mahirap mahirap yung pinagdaanan mo Halimbawa, nagdegosyo ka, nag-fail. Yung mind mo gustong magnegosyo ulit, pero dahil naka-experience ka ng failure, parang ayaw mo na. Dahil binabase mo yung decision mo dun sa mga past experiences mo. But when we decide, tayo ay nagdidesisyon base kung ano ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, tagumpay ay nasa atin. Laging tagumpay. Kaya we seek the Lord first. Naalala ko si Pastor Francis, sinabi niya, ano yung kakainin ko, yung estudyante? Ano yung senior mo dito? Tinatanong daw, yung kakainin Jollibee. Tinanong daw niya si Lord kung anong kakainin, pumasok daw sa Jollibee. So, it's a decision that we make every day. Gumagawa tayo ng desisyon. Pero dun sa decision na yon, dapat alam natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Not our experiences, not kung ano ang sa palagay natin. Because it will fail, magfe-fail. Kaya ang laging sigaw ni Pastor, tagumpay. Bakit? Ang tagumpay ay nasa atin. Doon tayo nagbabase sa ginawa ni Kristo sa ating buhay. Yun ang basihan natin. Yun ang laging natin pinupuntahan. Yun lang ang laging nating sinasandalan. Kung ano ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay. He is my peace. Hindi mo hinahanap yung peace sa yung nakikita, sa yung paligid. He is my peace. Ibig sabihin, He is in you. The peace of God is in you. Kasi kapag ang peace ng Diyos ay nasa inyo, kahit magulo ang labas, ang iyong kalooban ay payapa. Amen? Hindi mo napapansin. Okay? He is my joy. Napakarami. Kaya nga po, in every decision that we make, kamukha po ni David, in every decision that he made, he sought God first. And tayo po mga kapatid, we are already, nasa atin na, we are already complete in Christ. Wala nang kulang sa atin. Ang kailangan lang natin ay ang pagdedesisyon at malaman natin ang mga kalooban ng Diyos sa ating buhay. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun lamang ang importante, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yung kalooban lamang ng Diyos, automatic, and all these things shall be added unto you. Hindi mo na kailangan, kahit hindi ka tumuloy doon, tutuloy at tutuloy doon. And all these things shall be added unto you. Tutuloy at tutuloy doon. Kapag sinik mo ang kalooban ng Diyos at ang kanyang righteousness, tutuloy at tutuloy doon, that all these things shall be added unto you. Amen. Sobra po tayong serious. Hindi ko po alam kung nakukuha nyo o nakukuha nyo. Amen. So napakahalaga. Every day, we are facing with every decision. Pero kapag alam natin ang kalooban ng Diyos, hindi na po natin napapansin kung ano ang ino-offer ng mundong ito. We know, and we know for a fact that tayo ay siguradong tagumpay na. He who began a good works in you is able to complete it. Complete na po sa atin, pero yung mind natin, paano? So, by the grace of God, tayo po ay sapat-sapat kung sino. Kaya nga po yung kanta natin kanina, Christ
is enough for me. Sapat na si Kristo sa ating buhay. Ano pa ang hinahanap natin? He will never leave you nor forsake you. Ano ba ang hindi malinaw doon? Na ang Diyos ay laging sumasa atin. He will never leave you nor forsake you. Napakalinaw. Kaya po, mga kapatid, ako po ay patapos na. Ilang minutes po ako. Amen. Ang nais ko lamang pong ipabatid sa inyo, aking mga kapatid, is to know God in our life. We seek Him first. Yun lamang po. At magiging ganap ang lahat ng bagay sa ating buhay. It's already complete in us. Kompleto na. Kaya, let us seek God first in our life and His righteousness. At tutuloy po yun that all these things shall be added unto you. Maraming salamat po at magandang umaga. Praise you, Jesus. Hallelujah. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest face, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built in nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. In Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love. And through the storm, He is Lord, Lord of all. Hello, test mic. Praise God. Papa natin pa naman. Hallelujah. Okay. Bless po tayo. Amen. So, ang talataan Diyos ay talagang nagbibigay ng buhay sa atin. At patuloy na nag-encourage, nag-inspire, at bigay ng patuloy na liwanag sa ating kaisipan, sa ating puso. Salamat, Engineer Edgar. Salamat sa kanyang pamilya. Salamat sa lahat ng nandito sa umagang ito. At alam ko na ang bawat isa ay nandun ng kauhawan sa salita ng Panginoon. Sabi po sa Philippians 1:6, yung pong sinabi, parang kanina, Tagalog sabi niya, nakatitiyak akong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbalik ni Kristo Jesus. So, nakatitiyak si Pablo na ipagpapatuloy ng Diyos ang kabutiang gawain niya. So, nakatitiyak po tayo at sigurado tayo sa Diyos kung sino siya, na siya'y, ano man ang kanyang pinasimulan, ay kanyang tatapusin hanggang sa kanyang muling pagbalik. Kaya po, wala tayong agam-agam
na ang Diyos ay hindi natin siya kasama at hindi nagpapatuloy sa magandang gawain niya sa ating mga buhay. Lagi siya tapat, lagi siya mabuti, at hindi siya magbabago sa buhay ng tao. Believer man, masama man at mabuti. Pareho silang ginagawa na mabuti ng Diyos. Pero nasa tao kung kanyang tatanggapin ang mga bayan nito sa iyong buhay. Pero ang Diyos ay kailanman, hindi siya magbabago. Kaya po, mga kapatid, ang katiyakan natin ay mula sa salita ng Panginoon. Kaya lawagin natin bigyan ng, sabi na ni Romans 10:17, lagi natin basahin, pakinggan lagi sa ating mga buhay ang salita ng Diyos. Para sa naman, ang katiyakan niya na nasa Panginoon, nasa atin, ay ito ay imusbong at patuloy magkaroon ng buhay sa ating mga puso. At tuloy nga pong visual lang. Ang kanyang kabutihan, pinagsamula, kanyang pinagpapatuloy. Alam mo, yung alaman, magmula ng creation, nilikha ng Diyos, wala nang bagong alaman, nilikha niya. Lahat ng alaman ngayon, nakikita natin, atis, may kapaya, may banana, lahat ng yan ay mula pa nung creation. Anong years na yan? 80 years, 20 years from now, ay ito na nga pong walang bago. Yung pa rin. Ay nung kumain man sila ng banana nung siya ng Eva, ay kinain din na banana. No? Kaya wala nang bago. Kaya doon ay mapakita tuloy-tuloy ang kanyang provision sa buhay ng tao. Either masama siya, mabuti siya. Pareho silang kumakain ng banana na libigay ng Diyos. Nasa tao lang, habang siya kumakain, kung pinasalamatan niya, ang nagbigay niya. Kaya mga kapatid, ang Panginoon hindi nababago sa buhay ng tao. Ang siya ay nagpapatuloy sa kanyang kabutihan. Ang hangin, na kung saan ay dalawang tao pa lang ang nandoon sa creation, at ganoon din mga halaman, ay di na naglikha ng Diyos ng hangin. Ay 8 million na, 9 million na, billion na mga tao. Kaya kailangan ako yung maglikha ng halaman, maglikha ng hangin. Hindi po, yung pa rin. Kasi po, tapat ang Diyos. Hindi siya nagbabago. Alam niya kung anong mangyayari sa mundo, kaya nandun na ang kanyang provision noong bumang. Yan ang Diyos natin. Kaya kapatid, ang Panginoon ay patuloy na kumikilos sa ating buhay. Patuloy gumagawa ng mabuti. Ano man ang ginawa mo, regardless of anything, ang Panginoon ay nagpapatuloy sa iyo. Hindi siya nagbabago sa iyo. Nung siya nagpagaling ng mga sakit, nagpagaling na lahat, sabi niya, Matthew 4:14. Pinagaling niya lahat ang may sakit. Wala siyang kondisyon sa mga taong nagpagaling. Ikaw, nag-pray ka ba? Ikaw ba'y nag-attend? Ikaw ba'y nagbasa ng Bible? Wala. Kundi ang Diyos ay mabuti. Kaya, Kristiyano po sila? Hindi po sila Kristiyano. Ang mga ilan, hindi Kristiyano. Mga ilan, hindi born again. Kasi po, kabutihan ng Diyos, ang siyang dahilan kung bakit ang isang tao ay magbabago ang patungkol kay Kristo, patungkol sa Diyos. Magbabago ang isip. Kung tayo makasalanan pa, sabi ng Romans 5:8, hindi nagkulang ang Diyos, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Makasalanan pa tayo, no? Hindi pa tayo anak ng Diyos. Hindi nagbago ang Diyos. Gumawa siya ng buti sa atin. Gumawa siya ng buti. Hindi siya malayo noon. Kundi inalapit niya kanyang sarili. Kanyang buhay sa atin. At nung naranasan natin siya, nakita natin siya ang tabaligtas, nagbago ang ating isip, kaya natin tinanggap si Kristo. Ang pagkatapok ka Kristo, hindi dahil sa iyo, kundi dahil sa kanyang kabutihan. Dahil sa kanyang katapan, dahil sa kanyang pag-ibig, kung bakit mo siya tinanggap. Yun ang nag-joke sa atin, ba natin ginagawa. Kaya, ang Diyos ay
patuloy gumagawa ng mabuti sa mga taong masama hanggang na ma-realize nila na si Jesus ay tapaligtas. Hindi dahil malayo ang Diyos sa kanya, malayo ang Diyos sa kanya, kailangan tanggapin. Hindi po ganoon. Kundi dahil malapit ang Diyos sa tao, kaya niya tatanggapin ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya sa buhay ni David, ano mo ang challenges sa kanyang naranasan? Mga hamon sa buhay nito, dahil siya nasa mundo tayo, o nasa mundo siya, ay siya po ay nagtagumpay pa rin dahil kay Christ, dahil sa Diyos, sa kanyang pananampalataya. Dahil ang Diyos niya ay hindi nagbabago. Lagi siya nandoon. Although, sa buhay ng David, sa Old Testament, ang Diyos ay hindi pa lubos lubuting. Ang Panginoon hindi pa tumuting. Pero nandoon na ang Diyos sa kanyang buhay at ganoon din sa mga ibang mga manampalataya sa lumang tipan. Kaya po, sa buhay ni David, ay nandun din yung misa ni nagre-remorse siya, nagdalamhati siya. Dahil sa, hindi pa niya naranasan, sabi nga ni Virginia, born again Spirit. Nandiyan ang Holy Spirit, pero hindi na nanahan ang Holy Spirit. Pero po, spite of that, lagi siyang lumalapit at nagtitiwala sa Diyos. Kaya po, anuman ang kanyang challenges sa kanyang buhay, ang kainaan pa rin ay tagumpay sa kanyang buhay. Kaya kapatid, sa buhay natin ngayon, bilang manampalataya, ang Diyos natin ay suma sa atin. Ang Espiritu niya ay suma sa atin. Lives in us. Sabi nga ng kawitan, alive in us. Buhay si Jesus sa atin. Oh, hallelujah. Buhay sa atin. Kaya po, wala tayong dapat i-consider na masama sa ating buhay. Kasi David, tinanong si David, nung nilabanan si Goliath, tinanong ba niya, mataas siya, malaki siya, matapang siya, at biyasa sa patibo nga. Dahil si David, hindi ba siya biyasa? Wala siyang sandata, wala siyang kalasag. Pero hindi niya tinanong yun. Kundi at tinanong niya kung sino siya sa Diyos. Kung ano ang covenant ng Diyos sa kanyang buhay. Yun na nakita niya. Hello? Hindi niya nakita ang struggle. Hindi niya nakita yung problema. Hindi niya nakita yung mali. Hindi niya nakita yung challenges. Na si Goliath, gano'n siya. Kaya gano'n din po tayo. Naway, sa buhay natin, ano man ang challenges, ano man ang sakit, ano man ang problema, nandiyan yan. Hindi na sabi David, wala ka man, Goliath. Ikaw ay ininulama, ikaw ay paragip lang. Hindi po. Nandiyan si Goliath. Harap-harap. Nandiyan ang sakit, nandiyan ang karamdaman, nandiyan ang problema, nandiyan ang kahirapan, kakulangan. Pero mga kapatid, ang ating kaisipan ay itunan sa Kanya. Ang bagay na yan ay tunay nga pong madadaig ng kaliwanagan ang kadiliman. Hindi kailanman manalig ang kadiliman sa kaliwanagan. Kaya nandiyan ang kaliwanagan, naula ang kadiliman. Kaya po, kumisa nadadaig tayo ng kadiliman, mga problema sa buhay, sa challenges, kakulangan, kasi po, iniisip natin mga bayan niya. Doon tayo nakapokus, at pagkatapos, kinukontra natin ng Word of God. Kinukontra natin, Jesus name. Kinukontra natin na God will pray. Tayo nagpapasinimula sa takot. Natatakot sa hirapan, natatakot tayo sa sakit. Doon tayo nagpapasinimula. Kaya natin ginagawa yun. Dahil takot tayo. Dahil nakikita natin. Kailangan nagpapasinimula tayo sa pangako ng Diyos, sa tagumpay. Amen? Katulad David, hindi po siya, hindi na si Goliath, nagpasimula siya sa covenant ng Diyos, kung sino ang Diyos, kanyang buhay. Doon siya nagpasimula. Doon siya nanguna. Kaya wala mga bagay na kanyang iniisip na masama. Bago niya, batas si Goliath, batapang si Goliath. Kaya Lord, ikaw kasama kita po, hindi po sila pasimula doon. Kung di na gusto na sino itong Goliath ito? Di mo naman siya covenant. Ako meron. Doon siya nagpasimula sa pangako, sa tagumpay. Hindi siya nagpasimula sa problema. Hello, nakita natin? Hello?
Oh, hindi sinabi, ay, mataas si Goliath. Ay, matapang si Goliath. Ay, magbiyasa si Goliath. Magaling siya. Lord, tulungan mo ko. Hindi mo kong pabayaan, Panginoon. You are my God. You are my refuge. You are my shield. Hindi po siya na doon. Kundi, agad niyang sinabi, I have the covenant of God. Wala siya covenant. I have the covenant of God. Kaya doon po, iba ang kanyang pananaw. Kaya tayo magpasilin muna. Nagpe-pray tayo dahil sa pangako ng Diyos. Hindi tayo nagpe-pray dahil sa problema. Nagpe-pray tayo dahil sa pangailangan. Nagpe-pray tayo dahil sa ating mga sakit. Anong problema sa buhay? Hindi. Tayo nagpe-pray. Nagbawasan na ba? Dahil mabuti ang Diyos. Dahil nakalaman natin kung sino siya sa ating mga buhay. Hello? Prokpan natin pa lang. Doon tayo makasula. Pasok ka lang po. Hindi tayo mag-date ng kalungkutan. Hindi tayo mag-date ng bahay. Kundi, Panginoon, ikaw ang aking kagalakan. Hindi, Lord, malungkot ako, Panginoon. Tulungan mo ko. Bigyan mo kasi yan. Lord, wala mo mo sa akin. Malin mo ako, Panginoon. Uy, maramdaman ko, malungkot. No. Huwag mong isipin yan. Kaya, hearing and hearing the word of God is important. Pasok ka lang, alam natin, kung ano kalooban ng Diyos, ipagpapatuloy niya. Ano man ang kalooban ng Diyos, ay kanyang patuloy ginagawa sa ating buhay. Hindi siya nagbabago sa ating mga buhay. Kung ikaw may nagkamali, naghihirap, Panginoon, alam ko, there's a provision. Alam ko, Panginoon, there's solution. Kaya Lord, I believe you will supply all my needs. Doon tayo masunla. Hindi, Lord, ako'y nagkamali. Panginoon, ako'y nag-suffer. Panginoon, ako'y may conscious. Kaya Lord, tulungan mo ko. Hindi po tayo pagsisimula doon. Lalo tayo madadig ng problema. Lalo tayo madadig ng kairahan. Lalo tayo madadig. Amen? Kaya si Abraham, sabi nga po ng Romans 4:19. Romans 4:19. Mag-iisang taong gulang na si Noam. Si Abraham to, alam niyang matanda na siya at mahina na ang katawan. Alam din niyang si Sarah ay bawog at hindi maaaring magkaanak. So, ang pangako ng Diyos ay magkaroon ng anak si Abraham. Pero, sabi ni Abraham, mag-isang taon na ako. No? Sabi sa verse pala, mag-isang taon na, mag-isang daang taon na. Mahina na si Abraham. At ganoon din si Sarah ay bawog. Pero, sabi niya, ganun pa man, hindi naghina ang kanyang pananampalataya. Sabi sa English, I consider not. Alam niyo, si Abraham, hindi niya inisip na siya mag-isang taon na at mahina na. Hindi niya inisip na si Sarah ibaw. Kundi ang kanyang meditate, ang kanyang binagbubulay ang mga pangako ng Diyos. Alam niya, verse 21, alam niya, gagawin ng Diyos ano man na kanyang pinangako. Kaya he was persuaded. Sabi ng verse 21, he was persuaded that God will accomplish what He has promised. Alam niya na yak siya na gagawin ng Diyos kung ano kanyang pinangako. Hindi niya kinonsider. Hindi niya inisip, matanda na ako. Ay, bago si Sarah, paano mag-anak? Hindi na inisip yun. Kung di naisip niya, ang pinangako ng Diyos ay gagawin niya sa kanyang buhay. Kaya hindi ito meditate, hindi na inisip, kundi kinonsider niya kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. Kaya, my brothers and sisters, don't consider all your challenges in life. Consider God in your life. Only God. Hallelujah. Palakpan natin ng purihin pa noon. Tayo lahat. Lord God, we thank you. We give praise and glory. Salamat po sa mga ito. Salamat sa iyong mensahe. Salamat, Panginoon, sa iyong anak na ginanam. Salamat, Diyos, sa iyong mga salita. Patuloy, Panginoon, there's a new beginning, a new change in our life, Panginoon. Tunay, Panginoon, ang mga salita mo ay patuloy nag-transform, nagbabago sa ating kaisipan. At hindi mo kami praise and glory in the name of Father and Son and Holy Spirit. And we all say Amen and Amen. God bless you po. Magandang umaga sa inyo lahat.